Sa loob ng maraming taon, naging bahagi na ng buhay sa ilan nating kababayan ang weteng. Sa kabila ng pagiging iligal nito, marami pa ring umaasa na isang tamang kombinasyon ng numero ang magbibigay ng pag-asang makaahon sila sa kahirapan. Gayunpaman, ang weteng ay maaaring maging dahilan ng pagkalulong o kung mas masahol ay maaari ring pag-ugatan ng iba pang krimen gaya ng ating kaso ngayon. Isang hapon noong Agosto 2017, nabasag ang katahimikan ng isang masikip na eskinita sa Tarlac matapos umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril. Naglabasan sa kani-kanilang bahay ang mga residente upang alamin ang nangyari. Sa paglapit nila sa pinanggalingan ng mga putok, tumambad sa kanila ang isang lalaking nakahandusay sa semento. Siya ay si Conrado Baltazar, isang kilalang kobrador ng weteng sa kanilang lugar. Agad na tumawag ng pulis at ambulansya ang mga residente, ngunit pagdating ng mga rumispondeng otoridad, wala na itong buhay. Sa tabi ng kanyang katawan ay naroon pa ang maliit na bag na araw-araw niyang ginagamit sa pangongolekta ng mga pinatataya. Naroon ang mga papel at koleksyon niya ng pera na aabot sa 700 piso. Walang anumang nawawalang personal na gamit. Dahil dito agad na nagduda ang mga pulis na hindi pagnanakaw ang motibo ng krimen. Nang kausapin ng mga investigador ang pamilya ni Conrado, sinabi nilang wala silang alam na personal niyang kaaway. Hindi umano ito basagulero at nakatuon lamang ang paghahanap buhay para mairaos ang pang-araw-araw nila. Marami rin sa kanilang mga kapitbahay ang nagsabing maayos ang kanilang pakikitungo sa mga mananaya at bihira silang makarinig ng reklamo laban sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga pulis, ang kasong ito ay nag-ugat mismo sa iligal na pasugal na kinasasangkutan ni Conrado. Bago naging kobrador ng weteng, construction worker si Conrado. Halos 20 taon siya nagtrabaho sa iba't ibang construction sites sa Tarlac at sa mga karatig lalawigan. Ngunit habang tumatanda, nagsimula siyang magkaroon ng malubhang sakit sa baga. Dahil sa hirap ng mabibigat na trabaho at madalas na pag-ubo, napilitan siyang huminto sa construction. May asawa siya at 2 anak na kapwa nag-aaral pa noon. Dahil wala na siyang regular na trabaho, tinanggap niya ang alok na maging kobrador ng weteng sa kanilang lugar. Hindi man legal ang hanap buhay na yon, iyon na lamang ang nakita niyang paraan upang may maipangtustos sa kanyang pamilya. Araw-araw siyang umiikot sa mga eskinita at kabahayan, dala ang maliit niyang bag at ang talaan ng mga numero. Kilala siya ng mga residente bilang mahinahon at palabiro. Madali niyang nakukuha ang loob ng mga tao, kaya't araw-araw siyang nagkakakubra at naaabot ang kanyang kota. Ngunit maliit lamang ang kanyang kinikita bilang kobrador, kaya kapag wala siyang pangongolekta, namamasada rin siya ng padyak upang madagdagan ang kanyang kita. Madalas ay madaling araw pa lamang ay nasa kalsada na siya at gabi na kung umuwi. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, madalas pa ring kapusin ang kanilang pamilya. Lingid sa kaalaman ng marami, may isa siyang maling nakasanayan. Sa ilang pagkakataon, pansamantalan niyang ginagamit ang perang nakokolekta niya sa mga mananaya upang matugunan ang agarang pangangailangan ng kanyang pamilya. Lalo na kapag nagkakasakit, kailangang bumili ng pagkain o may kailangang bayaran o kinukuha niya ang mga nakukubra at hindi na inire-remit sa operator. Ginawa niya ito ng ilang beses, ngunit hindi ito napansin dahil hindi naman tumatama ang mga numerong itinaya sa mga araw na yon. Unti-unti siyang naging kampante, ngunit ilang araw bago siya mapatay, dumating ang isa na naman sa mga pangangailangang hindi nila maiwasan. Naubusan ng bigas ang pamilya at walang makain ang kanyang mga anak.
Hindi matiis na makita ni Conrado ang pamilya na gutom at walang makain, kaya muli siyang gumawa ng isang desisyong hindi niya akalaing sisira sa kanyang buhay. Sa araw na yon, muli niyang ginamit ang perang ipinagkatiwala sa kanya ng mga mananaya. Ngunit hindi katulad ng mga nauna niyang ginawa. Ang perang yon ay nakalaan pala sa isang numerong magpapabago sa buhay ng isang tao. At yun din ang numerong magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Isa sa mga regular na mananaya ni Conrado, si Menandro Kalugay. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, halos araw-araw itong tumataya sa weteng sa pag-asang balang araw ay mananalo at makakabayad sa kanyang mga utang. Isa rin siyang padre de pamilya na matagal nang naghahanap ng pagkakataong makaahon sa hirap. Ilang araw bago natagpuan si Conrado, nagbigay umano ng malaking halaga si Menandro higit sa karaniwan. May partikular siyang kombinasyon ng numero na napaginipan at kumbinsido siyang iyon ang lalabas. Tinanggap ni Conrado ang pera. Isinulat ang numero sa kanyang talaan at nangakong ipapasok ito sa operator kasama ng iba pang mga taya, ngunit hindi yun ang nangyari. Sa halip na maipasa ang perang nakolekta sa operator, ginamit muna ni Conrado ang kabuuang koleksyon ng araw na yon upang makabili ng bigas at iba pang pagkain para sa kanyang pamilya. Naniwala siyang walang magiging problema kung walang tatama sa mga ipinatayang numero. Hindi niya inaasahang iba na ang mangyayari sa pagkakataong yon. Pagsapit ng hapon, inilabas ang resulta ng weteng. Eksaktong tumama ang numerong itinaya ni Menandro. Batay sa halaga ng kanyang itinaya, mahigit 100,000 piso sana ang kanyang matatanggap na premyo. Agad niyang hinanap si Conrado upang kunin ang kanyang panalo, ngunit sa halip na ibigay ang perang kanyang inaasahan, inamin ni Conrado ang katotohanan. Hindi niya na ipasok ang taya. Sa loob ng ilang sandali, tila gumuho ang mundo ni Menandro. Ang perang inaasahan niyang makapagpapabayad ng kanyang mga utang, makakatulong para makapagsimula ang kanyang pamilya, ay nawala dahil sa desisyon ng taong pinagkatiwalaan niya. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Conrado. Nangako siyang ibabalik ang perang itinaya at hahanap ng paraan upang mabayaran ang nawalang pagkakataon. Ngunit para kay Menandro, hindi na lamang simpleng halaga ng pera ang nawala kundi maging ang tiwala. Mula noon, nagsimula nang umiwas si Conrado. Hindi na siya dumaraan sa mga lugar na madalas puntahan ni Menandro. Minsan ay hindi na rin lumalabas ng bahay dahil natatakot siyang harapin ang lalaking ilang ulit nang naniningil sa kanya. Ngunit habang pilit na umiiwas si Conrado, lalo namang lumalaki ang galit ni Menandro at sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang napapalitan ng pagnanais na maghiganti ang pag-asang minsang ibinigay ng isang numerong tumama ngunit hindi kailanman naitaya. Matapos ang nangyari, halos araw-araw nang hinahanap ni Menandro Kalugay si Conrado. Pinupuntahan niya ito sa mga lugar kung saan ito karaniwang nangokolekta ng tayaan at maging sa kanilang bahay. Sa bawat pagkikita nila, iisa lamang ang hinihingi ni Menandro, ang perang pinaniniwalaan niyang nararapat na naging premyo niya sana. Paulit-ulit namang humihingi ng palugit si Conrado. Ipinaliwanag niyang wala siyang kakayahang maglabas ng mahigit 100,000 piso. Nangako siyang magbabayad paunti-unti kahit mangutang siya o ibenta ang ilan nilang gamit. Ngunit alam niyang imposibleng mabayaran agad ang ganoong kalaking halaga. Habang tumatagal, lalo ring nawawala ng pag-asa si Menandro. May ilang residente ang nagsabing ilang beses nilang narinig ang mainitang pagtatalo ng dalawa. Ayon sa kanila, minsan ay nagbanta si Menandro na hindi niya hahayaang makaligtas si Conrado sa ginawa nitong panlilinlang. Nung una ay inakala ng mga nakarinig na bugso lamang yon ng galit. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagkatotoo ang pagbabanta.
Noong hapon ng Agosto 2017, natapos si Conrado sa kanyang pang-araw-araw na pangungulekta ng tayaan. Tulad ng nakasanayan, naglakad siya pauwi sa isang makipot na iskinita. Hindi niya alam na may taong sumusunod na pala sa kanya. Ayon sa naging resulta ng investigasyon, pagpasok ni Conrado sa bahaging halos walang tao, mabilis siyang nilapitan ng salarin. Ilang sandali lamang ang lumipas, umalingaw-ngawang magkakasunod na putok ng baril. Bumagsak si Conrado sa gitna ng eskinita. Hindi na niya nagawang makatakbo o makahingi ng tulong. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang salarin, sakay ng isang motorsiklong naghihintay sa di kalayuan. Pagdating ng mga residente, wala na silang nagawa upang mailigtas pa ang buhay ni Conrado. Sa una ay walang makapagsabi kung sino ang may kagagawan ng krimen. Ngunit habang kinakausap ng mga pulis ang mga residente, isa-isang lumabas ang kwento tungkol sa malaking alitan ni Conrado at Menandro ilang araw bago ang trahedya. Matapos mailibing si Conrado Baltasar, mas lalo pang pinaigting ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Bagamat wala noong direktang saksi, naniniwala silang may mga ebidensyang magtuturo sa taong responsable sa krimen. Isa sa mga una nilang sinuri ay mga CCTV mula sa mga tindahan at establishmento malapit sa pinangyarihan ng insidente. Bagamat walang kamera sa mismong eskinita, nakita sa magkakahiwalay na kuha ang isang motorsiklong ilang ulit na dumaan sa lugar bago at matapos ang insidente. Positibong kinilala ng ilang residente na si Menandro Kalugay nga ang may-ari ng motorsiklong namataan. Ilang linggo ring nawala si Menandro dahilan upang mas maging matibay ang hinala laban sa kanya. Halos 3 linggo siyang nagtago sa iba't ibang lugar hanggang sa makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad na nasa bahay siya ng isang kamag-anak sa kalapit na lalawigan. Agad na nagsagawa ng operasyon ng mga pulis. Hindi na siya nakapalag nang arestuhin siya. Sa isinagawang paghalughog, na-recover ng mga otoridad ang isang baril. Nang isumite ito sa ballistic examination, lumabas na tumutugma ang mga marka nito sa mga basyong nakuha sa crime scene. Lalong tumibay ang kaso laban kay Menandro. Sa isinagawang pagtatanong, inamin niyang matindi ang kanyang galit kay Conrado. Ayon sa kanya, pakiramdam niya ay ninakaw sa kanya ang pagkakataong makaahon sa kahirapan dahil hindi itinaya ang numerong kanyang pinaglaanan ng malaking halaga. Gayunpaman, sinabi niyang hindi raw niya planong kitilin si Conrado noong una. Ayon sa kanyang salaysay, nadala lamang siya umano ng matinding galit lalo nang hindi matupad ni Conrado ang kanilang usapan na magbibigay ito ng paunang 10,000 ng araw ng insidente. Matapos ang pag-aresto kay Menandro Kalugay, isinampa laban sa kanya ang kaso laban sa pagpaslang at paglabag sa batas sa ilegal na pag-iingat ng baril. Kasabay nito, nagsagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng mga otoridad laban sa ilegal na operasyon ng weteng sa kanilang lugar, matapos mabunyag ang papel ni Conrado Baltasar bilang kobrador. Sa paglilitis, iginiit ng depensa na ang lahat ng nangyari ay nagsimula sa panloloko ni Conrado. Ayon sa kanila, kung hindi ginamit ng biktima ang perang ipinagkatiwala sa kanya at naipasok ang mga taya ng mga mananaya, hindi sana nauwi sa trahedya ang pangyayari. Ngunit para sa hukuman, malinaw ang isang bagay. Anuman ang naging pagkakamali ni Conrado, hindi ito naging sapat na dahilan upang wakasan ang kanyang buhay. Isa-isang iniharap ng prosekusyon ng mga CCTV footage, resulta ng ballistic examination, mga testimonya ng mga saksi at iba pang ebidensyang nagtuturo kay Menandro bilang salarin. Pinagtibay rin ng kanyang sariling pahayag ang motibong nagtulak sa kanya upang gawin ang krimen.
Matapos ang mahabang paglilitis, napatunayang nagkasala si Menandro dahil sa bigat ng kasalanan. Hinatulan siya ng reclusion perpetua o pagkakakulong na hindi bababa sa 20 taon. Samantala, ang pagkakadiskubre sa tunay na pinagmulan ng alitan ay nagbukas din ng mas malalim na usapin tungkol sa ilegal na sugal. Dahil sa kaso, mas pinaigting ng mga otoridad ang kanilang kampanya laban sa weteng at sa mga taong nagpapatakbo nito. Ngunit huli na ang lahat para sa dalawang pamilyang nasira. Naiwan ang asawa at 2 anak ni Conrado na walang ama at pangunahing naghahanap buhay. Samantalang pamilya naman ni Menandro ay nawalan din ng haligi ng tahanan matapos siyang makulong. Sa huli, walang tunay na nanalo sa nangyari. Ang isang ama ay gumawa ng maling desisyon dahil sa desperasyong may maipakain sa kanyang pamilya. Ang isa namang ama ay hinayaang manaig ang galit kapalit ng kanyang kalayaan. Ang numerong minsang inakala nilang magbabago sa kanilang kapalaran ay siya palang magiging dahilan ng pagkawasak ng 2 pamilya. Sa dulo ng kasong ito, isang aral ang mananatili. Ang kahirapan ay maaaring magtulak sa tao na gumawa ng maling desisyon. Ngunit kailanman, hindi maaaring itama ang mali ng isa pang mali.